May buhok. Ito pala yung pangatlong beses na nagluto kami ng traditional bibingka latte kung saan nakaligtaan ko ng i-voice over. Kung di ko pa chinek yung mga raw videos ko. Simulan na natin ang kwento. February 1, 2025, nagpunta ako sa public market para bumili ng salakot or yab-yab. Lagi kay Papa. Kunin mo na sir. Bumili din ako ng bilao or bigao, botsot, bigao, pabalagay, niyog na baog yung panggata, sinakob or panotcha kasi panot ka. Malagkit na bigas, 4 na kilo, pinasobrahan ko lang. Hanggang sa umuwi na ako. Sa isang tuon ng bibingkan latik, yung ganun kalaki sa tuonan na ginagamit ko. Yung pang traditional ba? 2.5 kilong malagkit ang kasya doon. Kaso, wala akong timbangan B. Dito sa probinsya namin, may sinaunang panukat yung mga matatanda. Sa 1 kilo daw, equivalent sa 4 na gata. Or let's say ka. So ayan, nagsukat ako ng 10 gatang. Kasi kung sa 1 kilo 4, pag 2, 8, pag 2.5, 10. Tama ba? Kaso parang ang dami man nung kinalabasan. Hindi yata legit yung measurement nila. Kaya ayun, binawasan ko ng konti. Tapos dinagdagan ko ulit. Ang ending, parang tinansya ko na lang sa mata ko yung 2.5 kilo. Diyos ko, naguluhan pa ako. Nanghiram na lang sana ako ng timbangan. Tinubigan ko yan para ibabad sa presensya mo. Siguro mga 1 hanggang 2 oras din, ganon. Kain muna ako ng puto kalasyaw. Habang nag-aantay ng tamang panahon at tamang tao, pumunta muna kami ni natatay dito, kina lola ko, para hiramin itong tuunan ng bibingka, yung lutuan at yung takip. Kasi doon ko lulutuin sa bahay ng kapitbahay namin. Gusto ko kasi yung ako lang mag-isa yung gagawa. Sabi ko kay lola ko, hayaan nyo muna ako para malaman ko yung abilidad ko kung marunong na ba akong magbibingka. Kasi nga pangatlong beses ko ng paggawa ito, diba? Yung una, kasama ko si Baifeli, tinuruan ako. Doon sa pangalawa naman, si lola ko Marta, tinulungan din ako. Kaya ngayon, gusto ko, ako naman muna. Kada hakbang sa lupa'y para akong inaan at nalulunod sa batikos ng mundo. Sa kung ano lamang kaya ko. Diba ako naman muna ang title nun? Habang patuloy pa rin nakababad yung malagkit na bigas, pipikain ko na itong 2 pirasong niyog na inigar para kunin yung unang gata, salvahe niya, na gagawin kong latte. Ganyan yung tamang pagpiga, yung dapat magmukha kang hindi matinong tao. Nung nakuha ko na yung unang pega ng gata salvahe, itinuon ko na sa kalan para pakuluan. Gagawin nga kasing latik, diba? Dito ko na rin gagamitin yung binili kong sinakob. Pinagpira-piraso ko lang para mabilis matunaw. Sinubukan kong sumubo ng kapiraso, sabay kain ng puto kalasyaw. Ang sarap! Wag yung gayahin, baka ma-diabetes kayo. Syempre, ilalaglag ko dito sa pinapakuluan kong gata. Kasi nga kasama yan sa mga sangkap niya, diba? Sumabo siya, kaya tinikman ko. Tamis. Nilagyan ko din ng 1 lata ng condense. Hinalo-halo ko lang yan hanggang sa tuluyang matunaw na yung panutsa or sinakob. Hindi ko na pinalapot pa at pinakuluan ng matagal kasi lulutuin naman yan sa ibabaw ng bibingka. Okay na tayo sa latte or latex sa may manggahan Commonwealth. Diyos ko, pati paghugas ng kaldero, kailangan pa ipakita. Lulutuin naman na natin ngayon ang malagkit na binabad ko sa presensya mo. Ang gagamitin kong pansabaw naman sa malagkit natin ay ang pangalawang piga nitong niyog na baog. Kaya hindi ko pa tinapon itong sapal kanina. Baka masapal kasi kita. Okay na yan, di ko na ipakita masyado kasi naiiyak na ako sa pagod. Dito ko pala lulutuin yung malagkit sa dalikan. Baka kasi di na umabot yung laman ng gasol namin. Habang pinapakuluan ko pa yung pangalawang piga ng niyog na baog, nilagyan ko na ng asukal, half kilo, and then konting asin para ma-neutralize yung lasa. Tama ba yung term ko? Pwede rin lagyan ng betchin. Yung iba kasi naglalagay ng betchin sa kakanin. Totoo yan, kaya do ang sarap pala. Saka ko na din rainage or din rain itong binabad kong malagkit sa presensya mo. Kulong-kulo na to, be. So anong gagawin? Siyempre ilalaglag ko na yung binabad na malagkit. Alangan hayaan kong matuyuan niya. Hinalo ko lang yan ng hinalo hanggang sa tuluyang ma-absorb ng malagkit yung gata salvahe. Pero syempre yung iba dyan mag-evaporate, like evaporate. Sobrang hirap lang maghalo nito, be. Kailangan mo ng kamay na bakal. Ayan nga, mangyak-ngyak na ako. Kaya nga tuwing nagluluto kami ng bibingka ng lola ko, ako yung pinaghahalo niya. Kasi hindi na kayang gawin ng matanda ito. Okay na siguro to kasi nasasaktan na talaga ako. Di naman kailangang lutuin niya ng maigi kasi isasalang pa yan sa ating traditional oven. Na-prepare na pala yung dahon ng saging na gagamitin. Dinangdang na yan sa apoy at pinunasan ko na rin. Sinit up ko na rin yung lutuan. Hindi ko sure kung pantay ba ito kasi wala naman akong balancing equation skill. Malalaman na lang natin yan mamaya kapag binuhusan na ng latte.
Ngayon ay aapisan ko na ng dahon ng saging. Sa first and second layer, kailangan kasama yung tangkay. Kasi yan yung magbubuhat sa bibingka. Lalo na kapag tatanggalin na dyan sa lutuan. Kasi kung dahon lang ilalagay mo, di kasama yung tangkay, mapupunit-punit. Pag tatanggalin mo na. Kailangan lang din iwasang mapunit ito kasi tutulo yung latik doon sa ilalim. Kaso habang pinipiklo ko yung tangkay, parang napunit yung dahon. Bahala na nga dyan. Pagkatapos kong mailagay yung dahon na may tangkay, saka ko na sinapinan ng mga dahon pa. Siguro nasa 100 layers na dahon yung mga pinagpatong-patong ko dyan. And then, pinahiran ko na ng mantika. Ay, andyan na pala yung lola ko. Nagsusukat na siya. Okay na to, kunin ko lang yung malagkit. Tumakbo na lang ako kasi ang layo pa ng pinagkuhanan ko. Dito ako medyo nahihirapan sa part na ito. Yung paglalatag na ba ng mga ebidensya, ng mga malagkit dito sa lutuan ng bibingka. My phlegm, oh my God. Kaya nag-decide na lang akong mag-call a friend. Yun ay walang iba kundi ang lola ko. Bali ako yung tagalagay ng malagkit, tapos si lola ko naman yung taga-flat top. Basta yung ano ganyan sa nakikita nyo, parang siya yung taga-palitada, ganun. Ang galing kasi niya magpantay niyan, oo. Yung napantay na namin, binuhos ko na yung latte. At doon na rin namin napagtanto na hindi pala pantay yung tuunan ng bibingka. Kasi medyo malabi dito sa may banda dito. So ayun, in-adjust na lang namin. Alangan siya yung mag-adjust ng sarili niya, diba? Pinatungan ng tangkay ng saging para hindi sumayad yung pitan nitong takip. Saka na namin sinindihan kasi unang lulutuin itong latik muna sa ibabaw. Kailangang maluto yan ng maigi. Yun bang kukulo siya at magiging malapot na malapot at magda-darken brown. Kaya kailangang sindihan itong ibabaw ng malmalyog talaga. As in, sobrang aksaya ng kahoy talaga nito, Diyos ko. Ito yung pinakamatagal na proseso niya, yung pagluluto dito sa latik. Ilang beses mamamatay yan kasi mauubos yung mga kahoy, kaya ilang beses mo ding sisindihan. Hanggang sa tuluyang kumulo na yung latik sa ibabaw. Sisilip-silipin din kasi yan paminsan-minsan. Ako si Amihan, ang may hawak ng brilyante ng hangin. Ano ba yan si Bae? Nakaharang? Nag-iinkantadya ako dito eh. Pagkatapos kong maging amihan, ako naman ngayon si Perena. Sunog! Ako ang may responsibilidad sa mga nakakasuhan ng arson. Alam nyo, yung last na vlog ko sa paggawa namin nito ng lola ko. Diyos ko, ang daming nagmamarunong sa comment. Sabi nila, dapat daw takpan ng dahon ng saging yung ibabaw ng bibingka bago ipatong yung planggan para hindi daw madumihan. Diyos ko, ito ang tangkay na ang kapal-kapal na inasunog pa. Pinalitan ko pa nga, ayan oh. Paano pa kaya yung dahon ng saging? Napunta lahat dyan sa latik yung abo niya. Marunong kayo 50 years mahigit nang gumagawa yung lola ko nito. Malapit nang maluto yung latik, guys, kung nakita nyo nung binuksan ko. Kaya ngayon ay sisindihan naman na namin dito sa ibaba. Bale, isang sindi lang naman ito ng mga kahoy hanggang sa maubos, tapos hahayaan na. Bago namin iwanan, sinilip ko muna yung latik at ayan, mas nagdarken pa yung kulay. Okay na yan, B. Iniwanan na muna namin ni lola. Babalikan ko na lang yan mamayang gabi. Alas 7 ng gabi, tuluyan nang naubos yung mga kahoy. Wala na ring baga at usok. Sa makatuwid, luto na itong bibingkan latik, pero sobrang init pa to, be. Kaya ayan, tinakpan ko na lang ng iba pang planggana at pinatungan ng mabigat para hindi galawin ng aso, pusa or ahas, ganun. Manonood muna kasi ako ng It's Okay to Not Be Okay. Pagdating ng alas 10 ng gabi, bumalik kami dito para tuluyang hanguin na. Medyo mainit-init pa rin pero kaya ko naman ng tiisin. At ayun, tapos na. So ganyan lang po katagal yung paggawa ng bibingkan latik in traditional way. Halos maghapon mo din siyang gagawin. Actually, may mga gustong mag-order sa akin nito. Tapos marami ding nagsasabi na magbenta daw ako. Kaso, tuwing iniisip ko yung way ng paggawa nito, yung oras pa lang na ilalaan mo, feeling ko lugi ka na. Kasi kung sa puhunan naman, nasa 500 pesos din yung magagastos para sa isang peraso nito. Ang bentahan nito, pagkakaalam ko, nasa 800 pesos up to 1K yung pagod mo, be, halos maghapon mong gagawin. Around 6 to 10 hours yung ilalaan mong oras. Tapos yung mga gagamitin mong kahoy pa na ang dami-dami, mga dahon ng saging, gasol. So parang lugi, be, sa totoo lang. Okay lang sana kung bibilhin nila sa akin to ng 2,000, gano'n. So para sa akin, nababagay lang talaga to for occasional use. But not so for recreational use, because if we were going to argue about alcohol and cigarettes, well, everything is good but in moderation. Ano daw? I mean, hindi siya nababagay pambenta, ganun. Pang personal use lang. Yun lang naman, sana nag-enjoy kayo sa season 3 ng aking pagluluto ng bibingkan latik. Paki-follow nyo naman ako. Uy, minsan nga lang maglambing yung tao sa inyo. Muli, ito po ang inyong lonely pill, Oliver Castro, na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy. Bibingkan latik! Ipinaltaw ko pala sa tubig para hindi lang gamin.